Proud ka ba sa pagkalalaki mo? Masasabi mo bang mayroon kang true masculinity o baka hindi mo pa nga alam ang ibig sabihin niyan? Do you possess the true strength of a real man? The real masculinity of a man? Aware ka ba sa mga kahinaan mo at sa strengths na mayroon ka? Kung sabihin mong strong ka, tingin mo ba ganyan din ang nakikita ng mga tao sa paligid mo? Here is the reality. Ang pagiging mahina ay hindi normal sa isang lalaki. Kaya ka mahina dahil pinili mong maging mahina. Walang nagpahina sa iyo, kundi sarili mo lang. Being weak is a choice, not a chance. Kaya kung mahina kang lalaki, pinili mong maging ganyan. At hindi ka basta naging mahina lang. You made yourself weak. Kaya ang ituturo ko sa video na ito ay ang mga bagay na karaniwang nagpapahina sa mga kalalakihan. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka lahat ng babanggitin ko rito ay ginagawa mo nang hindi mo alam. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Scared of challenges. Maraming lalaki ang mga walang bayag at mga kumakalugang tuhod, lalo na pagdating sa mga hamon ng buhay. Gagawin nila lahat para takasan ang masalimuot nilang realidad. Saan sila pupunta? Sa mga inuman, sa mga club, sa mga sugalan, at sa mga bahay-aliwan. Doon nila dinidistract ang sarili nila. Diyan sila nagtatago hanggang sa humupa ang tensyon at bumalik sa dating comfort. Bibigyan kita ng matinding halimbawa. Sobrang daming lalaki sa Pinas ang walang kakayahang sumubok na umunlad. Walang ambisyon na gumanda ang mga buhay. Walang pangarap na umangat ang estado nila. Bakit? Dahil upang magawa mo yan, matinding hamon ng buhay ang pagdaraanan mo. At dyan umaatras ang napakaraming lalaki. Kaya tingnan mo ang ginagawa nila sa buhay. Pagkakasahod mula sa trabaho, diretso agad sa inuman, diretso agad sa sugalan, mga one-day millionaire. Kaya kinabukasan, kayod kalabaw na naman sila. Tapos paulit-ulit lang na ganon. Tandaan mo, mahirap ang pagdadaanan mo kapag nagdesisyon kang magbago. Ngunit mahirap din naman yung ganyang kababawan na kada magkakapera, diretso sa inuman, waldas at walwal na parang wala ng bukas. Tandaan mo ito, if you don't take the necessary challenges, you will get stuck in life. Number 2. People pleaser. Ito ang behavior na wag mong gagawin, lalo na kung isa kang lalaki. Never please anyone except God. Wag kang mangpiplease ng tao dahil bukod sa kahinaan ito, mauubos ka pa sa mga yan. Ang mga tao, wala yang kakontentuhan. Kung lagi mo silang ipiplease, mapapagod ka lang. At hindi natural na ugali ng lalaki ang mang-please ng tao. Mga mahihinang nilalang lang ang gumagawa niyan. Ano ka alipin? Alipin sa validation ng ibang tao? Kung ganyan ka rin lang at na-enjoy mo yan, edi dyan ka na lang. But true masculinity never pleases anyone. Wala itong dapat patunayan kanino man. Kung may gusto kang patunayan, patunayan mo ito sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Pleasing people is a sign of weakness. Dahil ibig sabihin niyan, alipin ka sa approval ng ibang tao. Diyan pa lang mahina ka na agad, wala nang duda. Tandaan mo ito. As a man, only please yourself and most importantly, please God. Number 3. Pedestalizing people.
Ang mga mahihinang lalaki, halos sambahin yan yung mga taong tinitingala nila. Yung mga taong nakikita nila, nakahanga-hanga sa mga mata nila. Gaya ng mga celebrities na hinahangaan nila. Weak men are known for worshiping others because of their status. Hindi masama magkaroon ng idolo, but once you put them on a pedestal, para mo na rin silang sinasamba niyan. Huwag kang magpakalunod sa ganyang kababawan. Baka nakakalimutan mo, idolatry is a sin. At hindi rin ako ligtas sa bagay na yan dahil may mangilan-ngilan akong nababasang komento na iniidolo raw nila sila Canleo. Wala namang masama sa bagay na ito. Ang hindi ko lang pinapaboran ay ang labis-labis na paghanga, tipong halos sambahin mo na ako. I don't like that. May tinitingala rin akong mga tao at personalidad, ngunit hanggang doon lang yon. I never put people on a pedestal at ganyan lang din dapat ang gawin mo. Kaya kung ang influencer na pinakikinggan mo ay gustong sambahin mo siya, demonyo yan. Dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Be smarter and wiser. People will try to manipulate you to make you put them on the pedestal. Beware of that. Number 4. No brotherhood. Ang mga mahihinang lalaki ay ang tulad ng mga beta males. Wala silang totoong kaibigan pero napapaligiran sila ng mga mahihinang lalaki. Kaya ang mga utak, kilos at gawi nila pare-parehas na lang rin. Mga mahihinang gumalaw at mag-isip. Mahina ka na nga, napapaligiran ka pa ng mahihina. Tingin mo ba lalakas ka niyan? Malamang hindi. Ang mahihinang lalaki, hindi yan marunong pumili ng taong sasamahan nila. They randomly pick people based on meaningless criteria. Ngunit ang tunay na mga lalaki, napapaligiran niya ng mga power-minded men na makakatulong sa kanilang paggunlad. Saan ka ba nakakita ng bilyonaryong kasama ay mga taong patapon ng mga buhay? Hindi ba't wala? Real brotherhood comes with the courage to help one grow. Kaya nga pinaunlakan ko ang hiling ng mga kawal na magkaroon ng online group forum, ang ating samahan. Marami pang hindi nakakaalam tungkol sa ating Discord server. Isa itong espasyo para sa ating community interaction. Kung nais mong sumali, nasa description ang link para makasali. Number 5. Loudest in the room. The most dangerous man in the room is never the loudest. Isa yung tanyag na kasabihan, nakapupulutan ng maraming aral. At sang-ayon ako rito. Ang pinakadelikado ay hindi ang maiingay, kundi ang mga walang imik na nasa tabi lang, nagmamasid. Makinig ka, ang mahihinang lalaki, napakaiingay niyan. Parang mga babae, maiingay sila dahil uhaw sila sa atensyon at validation ng tao sa paligid nila. Ginagawa nila ito para kahit papaano makuha nila ang respeto mo. Parang nanlilimos lang, mga nakikipagpagalingan dahil may mga gustong patunayan. Gawain niya ng mga mahihina ang patunayan sa tao na ganito sila, na ganyan sila. Kaya't gagawa sila ng ingay para lang mapansin. Mga nakakaawa. Ngunit ang tunay na lalaki, hindi nito kailangang magpapansin at magmukhang clown para lang makakuha ng respeto. Tandaan mo, if you cannot earn respect without being loud, then you are just a clown for people's entertainment. Number 6. Weak decision making. Ang tunay na lalaki, hindi yan hirap sa pagdidesisyon. Kung nahihirapan ka magdesisyon sa kahit anong bagay, tenyalis ito ng kahinaan. Tipong hindi ka makagawa ng sarili mong desisyon at pinauubaya mo pa ito sa ibang tao, hindi ba't payak na kahinaan yan? Nasaan ang pagkalalaki mo roon? Nasaan ang masculinity? Kung simpleng desisyon iaasa mo pa sa iba, makinig ka, hindi man sa ngayon,
Ngunit darating ang pagkakataon sa bawat lalaki na kakailanganin mong magdesisyon ng mahirap, at kung hindi ka handa sa senaryong yan, maaaring buhay na ng mga mahal mo ang kapalit. Kaya kung pahinahina ka sa pagdidesisyon, baka oras na para mag-isip-isip ka. Seryosong babala ito. Hindi mo alam ang takbo ng buhay. Baka bukas makalawa. Kailanganin mong magdesisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. If you cannot make your own decision, you are not fit to be a man. Kung hindi mo kayang magdesisyon sa sarili mo, hindi ka nararapat tawaging lalaki. Tandaan mo yan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.